Merong isang major na pulis. Major po ito, batang-bata pa. Naloko ng mga buy and seller. At mayroon pong message sa akin, yung major na ito. Babasahin ko po sa inyo kung gaano kasama ang loob nitong major na ito. Nahuli ko din po kasi yung unang mekaniko ko sa Bataan na lahat ng pyesa na ipinabili niya sa akin na siya din ang bumili ay bukod sa tubo ng store ay may separate pa po siyang tubo din bukod po sa labor. Nakakalungkot lang po talaga na ipula talagang alam sa sasakyan at medyo super busy din sa trabaho ang owner na tulad ko ay nakakalamang na mapagsamantalahan din ng hindi maayos na mekaniko na walang pinipiling antas o propesyon sa buhay na kahit pulis pa. Okay, pasok! Okay. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po yung Toyota Rush na nagpuputik ang makina. Tapos na. Naayos na po namin. Ayan po, tingnan nyo, nung binubuo pa lang namin yung makina nito, napakalinis na niya. At ito po ay nag-general overhaul kami. Nagpalit ng piston ring para sigurado po tayo kasi ayaw nating mag-back job. Wala namang iba ng pinalitan pyesa, hindi tayo nagpalit ng piston, ng mga connecting rod bearing, wala tayong pinalitan doon. Siyempre yung overhauling gasket. At doon po sa overhauling gasket, meron lang talagang pyesa na hindi kami ginagamit doon, yung valve seal. Wala akong tiwala doon sa mga valve seal po na kasama doon sa overhauling gasket. At yung NOC brand pa rin po ang ating ginagamit. Nagpabili po tayo ng hiwalay na valve seal. So ayan po, makikita nyo, yung makina na yan, no, nung binubuo na namin po yan, yung panggabi po namin ng mga mekaniko ang gumagawa dyan po sa makina na yan. Ito na nga po ngayon, itong Toyota Rush, maayos na to. Papaandarin natin mamaya, pero ito ngayon ay magiging alagang autoruns na po ito at ang langis na bubuhay po dito ayun po ang ating ENI, no? iSynth ENI 5W30 API-SP na po yan. Yan yung isa sa pinakamataas na modelo ngayon at ito nga po ay AGIP, no? Fully synthetic. Ito na po ang gagamitin natin dito po sa Toyota Rush hanggat sila ay nagtitiwala po kay Autoruns. Magiging alagang ENI, alagang autoruns po ito at hindi na po siya gagamit nung dating langis na inilalagay dito. Ang sabi nga po ng may-ari nito, ito po ay 4 na taon na nandoon sa kasa. Doon niya pinapa-change oil religiously, walang palya. No, ipinakita niya sa akin yung mga resibo. Kaya lang ayaw niya nang magreklamo kasi ganun naman din daw pong mangyayari. Gagastos din siya, may stress din siya. Kaya ang ginawa na lamang nila ay ipinagawa po sa atin. At ngayon po, maayos na nga po ito. At start mo nga, Nel, tingnan nga natin ang tunog nito. Ito kasi, nung dinala sa amin, talagang napakaingay. Kasi nga yung mga valve lifter po nito ay nag-stack up. Yung 16 na valve lifter, lahat po yun, stack up. Kaya yung andar po nito, maingay yung mga barbula. Sige nga, start mo, Nel. Ayan na po yung andar niya. Okay? Smooth na smooth po yan. At ito po ang langis na ginamit natin ay ito pong ating ENI na 5W30. O parang wala oh. No? Sa ganda ng ating langis, halos wala kang makita. Tingnan nyo po oh. Oh. Parang langis ng nyog. Umaandar po ito. Makikita nyo, walang ano yan, walang blow by yan, walang talsik ng langis yan. Isaksak ko ulit itong ating dipstick. Tingnan natin. Okay. O, tingnan nyo po ang langis niya. Napakaganda ng langis oh. O, yan po yung ENI oil na ginagamit natin sa lahat ng mga nagpapa-change oil po dito sa Autoruns. Yan. So ito po, makakauwi na sa may-ari at masayang-masaya na po siya nung na-message nga po namin na natapos na. Hindi ako nagpalit ng valve lifters kasi po naayos naman namin. Ang isang valve lifter ay 1,700 ang halaga. Kung 16 yun, yung papalitan mo, napakalaking pera. Halos 30,000 din po mga gastos. Hindi po nangyari yon, hindi ako nagpalit kasi nabuhay pa natin yung mga valve lifters. At ito ngayon ay iro-road test na lamang nung may-ari. So siyempre break-in pa rin kasi bagong overhaul po ito. Pero pinalitan lamang natin dito ay yung mga piston ring. Merong isang major na pulis. Major po ito, batang-bata pa. Naloko ng mga buy and seller. Pumili siya ng Ford Ranger. May kasama pa siyang mekaniko. Naloko po siya. Dinala rito nung Sabado yung kanyang Ranger, talagang humegewang kasi galing pala yan sa bangga, kalbong-kalbo ang gulong niya, tapos ang daming nabasa, ang dami kong na-scan na mga nag-deploy na yung kanyang airbag. Pero
natakpan nila yon, yung mga nag-deploy na airbag, gumawa sila ng paraan para matakpan, para hindi mahalata nung bibili. Kaya lang, hindi yon makakaligtas dahil yon ay talagang iilaw ang check engine nun, maraming magkakaroon ng fault codes yon. Kaya nung na-scan ko na po yan, yan po ang ipapakita ko sa inyo, karugtong po nung vlog na ito. At mayroon pong message sa akin, yung major na ito. Babasahin ko po sa inyo kung gaano kasama ang loob nitong major na ito. Nagsama siya ng mekaniko, walang dalang scanner. Yun ang problema. Kaya hindi niya na ngayon na-scan na yung palang sasakyan na yun, yung Ford Ranger na yun, ay galing sa bangga, matindi, baluktot ang chassis. Kaya gumigewang kapag pinapaandar. Abuti na lamang, napakabait na pulis. Kasi kung ito po ay iskalawag na pulis, may paglalagyan po itong mga buy and seller po na ito. Magandang hapon po. Nabili ko po ang aking sasakyan na Ford Ranger XLS 2.2 engine 6-speed automatic 2019 model last year lang po sa isang buy and sell ng mga sasakyan sa Bulacan. Nang kinuha ko po ang unit ay nagsama po ako ng isang mekaniko na alam kong makakatulong po sa akin na makapagdesisyon sa pagbili. Nung time na nakita na po namin ang unit ay chinek na din po ng kasama kong mekaniko through visualization sapagkat wala po siyang dalang scanner. Yun ang matindi. Kapag po kayo ay bibili ng sasakyan, lalo na't yan ay mga electronics na, no? Ito na yung mga computer, siguraduhin nyo na may dalang scanner yung mekaniko. Kaya po yung mga nagbabalak na bumili ng sasakyan at may-ari ng sasakyan, maghanda na rin po kayong bumili ng scanner. Meron naman dyan na halagang 5,000 lang, mapakinabangan nyo na o 10,000 scanner. Yun namang 10,000 scanner na yun, mahabang panahon nyo nang gagamitin kapag po kayo ay nagkaroon ng sasakyan. Balik po tayo rito. At ang sabi naman po niya ay okay daw po ang unit. Ang sabi lang po ng seller sa akin ay repossess daw po ang unit na iyon. Kaya pina-rebuild daw po ang transmission. So ibig sabihin, na-rebuild na pala ang transmission. Na ang sabi naman ng kasama kong mekaniko ay okay lang daw po yun at na parang maintenance lang daw po yun. Napansin ko po that time nang tinest drive namin na may parang late siya sa pagpasok ng kwarta. Sabi naman po ng seller ay ganun daw po yun. Pag na-rebuild and i-relearn lang daw po yun sa paglipas ng maikling panahon. Nagagamitin ang sasakyan. Na kung kaya nagdesisyon na din po akong kunin ang sasakyan sa payo na din ng kasama kong mekaniko na okay daw po ang unit. Naman tong mekaniko na to, major yung kasama niya, puro okay ng okay siya. Kaya alam niya, mahirap din eh. Kapag ka merong mekaniko na kasama na hindi naman talaga maalam, di ba? Ngayon, mapagbibintangan pa siya ngayon. Di ba? Na baka mamaya kakutsaba pa siya. Anyway, balik po tayo dito sa sulat ni Major. Na nang dumating na po kami sa shop ng mekaniko sa Bataan, no? Ay doon po niya iniskan ang nabili naming unit. Okay, itong mekaniko pala na ito ay merong shop sa Bataan kasi ito pong si Major ay diyan po nakadestino sa Subic. So, dinala nila diyan sa Bataan, sa shop ng mekaniko sa Bataan yung unit at doon na nga po iniskan. Na may nakita na po kaming mga naka-red na parang problema ng unit. Pero ang sabi po niya ay okay lang daw po yun at natural lang and madaling matanggal. Teka muna. Kapag may nakita kang mga naka-red, ibig sabihin mga fault codes yun. Kasi kami, pag nag-i-scan kami dito, kapag naka-red po dito, error codes yun. Hindi yun basta okay lang. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga naka-red na yun, mga kapatid. Na dapat sana, nakita yun ng mekaniko, kasi doon pa lang, malalaman na kagad ni Major na yung palang unit na binili niya ay galing sa bangga, galing sa collision. At matindi, pati chassis po nito, baluktot. Okay, balik tayo dito sa binabasa ko. Manood po kayo mga kapatid, medyo mahaba itong sulat ni Major pero napakagandang panoorin nyo po ito kasi baka mamaya ma-experience nyo rin po ito. Siya nga, pulis na. Alam nung buy and sell na siya, pulis, Major, pero naggawa pa rin manloko nitong mga buy and seller po na ito. Okay, balik tayo. Na nung sabi niya na i-reset niya ay may mga nabawas din sa mga nakapula. Pero may natira pa din po, sabi niya ay okay pa din naman po yun. Ito pala si mekanikong okay pa din po yun. No? Dapat yun ay pangalan sa kanya. So may na-delete siya, may natira pa rin marami. At itong marami po na yan, mga kapatid, yan yung ipapakita ko sa inyo mamaya. At doon yung malalaman na napakalaki pala ng issue ng Ford Ranger po na ito.
Mga after 2 days na gamit ko po ang unit ay napansin ko po na parang hindi maganda ang alog, na para bang nadudulas at na parang natataob ang unit lalo na pag matulin at basa sa ulan ng daan. No? Pagka ginagamit niyang matulin yung Ford Ranger, para daw tataob, no? Para daw umuulan na nadudulas. Naglalabanan yung mga gulong kasi pag palipit ang chassis mo, kahit na anong gawin mong alignment yan, hindi mo maia-align yan. Ang suspension yan, ang mga gulong yan. Okay, balik po tayo. Na nagpalit po ako ng bagong gulong at pina-align na din po ang unit. Hanggang sa bigla na lang po akong itirik at nawala ang ilaw ng kambyo sa dashboard. At hindi mailagay sa drive na kung bakit hindi ko na din ma-start ang sasakyan. Nasabi po ng mekaniko ay lead frame daw po ang sira na umabot din po sa mga less 80,000 ang hiningi sa akin para magawa. At pinaayos pa daw sa Banawe yung TCM ng unit kasama na ang pagpapalit ng ATF. Nung sinabi po niya na okay na daw po ang unit, ay pinuntahan ko na po ito sa Bataan sa shop niya. Na-start na po ang sasakyan, ngunit napansin ko naman po na may parang kadyot o parang fluctuating po ang RPM niya, na sabi naman po niya ay hindi daw po tungkol sa lead frame yun, kasi okay na daw po yun. I-observe ko muna daw po, kaya inuwi ko na muna po ulit ang unit sa Olongapo City. Yung pinagpalitan niya po ng mga pyesa at ATF ay nilagay niya sa likod ng Ranger. Kaya nakita ko din po ito at ng isang mekaniko na pinatignan ko for second opinion sa dahilan ng fluctuation ng RPM po. At doon po niya sinabi sa akin na mali daw po ang inilagay na ATF nung unang mekaniko. Naku, ito na ang problema. Napakaselan ng mga Ford. Hindi ka talaga pwedeng magkamali ng ATF na gagamitin dyan. No, kung magkakamali ka ng ATF na gagamitin dito, sigurado masisira ang transmission. Ituloy natin ito. At doon po niya sinabi sa akin na mali daw po ang inilagay na ATF nung unang mekaniko. Kaya nagkaganon daw po ang unit. At hindi urig yung replacement na filter. At na parang isinalpak na lang na hindi lapat ang pagkakalagay. Mercon V po ang inilagay na dapat ay Mercon LV. Specifically daw po, nung nagpapalit po ako ng tamang ATF ay medyo umayos po ang takbo. Nawala na yung rapid fluctuation ng RPM, pero after mga 2 to 3 weeks ay bumalik na naman po ito, kaya't nagdesisyon na po ako na dalhin po sa inyo sa Autoruns. Mahirap po kasi talagang makahanap ng mapagkakatiwalaang mekaniko. Nahuli ko din po kasi yung unang mekaniko ko sa Bataan na lahat ng pyesa na ipinabili niya sa akin na siya din ang bumili ay bukod sa tubo ng store ay may separate pa po siyang tubo din bukod po sa labor. Nakakalungkot lang po talaga na ipula talagang alam sa sasakyan at medyo super busy din sa trabaho ang owner na tulad ko ay nakakalamang na mapagsamantalahan din ng hindi maayos na mekaniko na walang pinipiling antas o propesyon sa buhay na kahit pulis pa. Dito, sumama ang loob niya doon sa mekaniko kasi nga parang nawalan ng saysay yung mga binayad niya, tapos ganun pa rin, may problema pa rin yung kanyang sasakyan. Ang malaking issue dito para sa akin, hindi yung mekaniko yung mga ginawa niya kasi baka talaga hindi niya kaya. Ang malaking issue dito para sa akin, itong buy and sell na alam naman niyang iyan ay galing sa bangga, tinakpan nila yung mga dapat takpan dahil nag-deploy na lahat yung mga airbags noon para makapanloko ng bibili. At ang sabi nila, repossess daw. Hindi po repossess yun. Kung galing sa bangga yun, kinuha na yun ng insurance, tapos binili nila sa insurance yun, o hindi repossess, tapos ibinenta pa nila. Ganyan po ang posibleng nangyari dyan. Ngayon, niloko nila yung bumili. No? Siguro alam naman nila na pulis yun, pero talagang di na sila makatanggi, di na sila maka-atras din. So naloko nila yung bumili na sinabi nilang repossess. Kaya mga kapatid, mag-iingat po kayo sa pagbili ng mga second-hand na sasakyan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano po itong mga sinasabi ko po sa inyo na mga nakita kong dahilan kung bakit yan ay masasabi nating nabanggana. Anti-lock braking system, power steering control module, restraints control module, RCM. Yan yung sa airbag. B0001, driver frontal stage 1 deployment control. Pag sinabing deployed, yung airbag, yung pagkakabangga, gumana na siya. So, driver frontal stage deployment control. Pangalawa, tapos passenger frontal stage 1 deployment control.
driver seat belt pretensioner seat deployment control, passenger seat belt pretensioner seat deployment control, crash event storage full and lock. So, control module, battery voltage, nandito po lahat yan sa scanner. Kaya kung bibili ka ng sasakyan, no, at may dala kang mekaniko, dapat may dalang scanner. Kasi dito pa lang malalaman nyo na kung yung bibili nyo sasakyan ay galing sa bangga. Diba? Napaka-importante po nun. Pag may nakita kayong mga ganyan na yung restraint, yung SRS niyan, may deployment na, yung sa driver side, dun sa passenger side, o back out na kayo. At doon pa lang malalaman nyo na kagad kung sinasabi nung buy and sell na iyan ay galing repossess, galing sa bangko, hindi gagawin ng bangko yan. Kaya itong Ranger ni Major na to, kahit ipa-insured niya to, hindi na to tatanggapin ng insurance. TPL na lang ang magiging insurance nito. Wala nang iniwan itong Ranger na ito sa mga katulad ng mga assembled na jeep na yan. No? TPL ka na lang. Hindi ka natatanggapin doon sa insurance na comprehensive. Hindi na po kasi bangga siya. Diba? Yung mekaniko na walang dalang scanner na taga Bataan pa naman, tapos si Major ay taga Subic, taga Olongapo, masamang-masama ang loob ni Major. Sabi nga niya rito, nakakalungkot lang po talaga na ipula talagang alam sa sasakyan. At medyo super busy din sa trabaho ang owner. Si Major, busy-busy po yan sa kanyang trabaho. Tapos sabi niya, nakakalamang na mapagsamantalahan din ng hindi maayos na mekaniko. Yung napagtiwalaan niyang mekaniko, natutulong sana ka sa kanya, pagdating sa huli, na sa kanya na rin ipinagawa lahat yung trabaho, na puro sabi niya, puro okay lang, madali lang yan, dididelete lang yan, hindi naman niya naayos. Tapos, ito pa nga, bangga yung sasakyan. Nakita namin, no? Kaya ipapakita ko sa inyo yung mga pictures na yan. Tapos napakadumi ng EGR niya. Kaya low power din. Diba? Kaya po itong Ford na to, patitinuin ko rin po ito. Dahil ito pong si Major ay kapatid ko rin po ito. Gagawin ko ang lahat ng magagawa para maisaayos po yung sasakyan na ito. Dahil kung ibebenta man ito ni Major, baka si Major naman ang mabalingan ng bibili. Diba? Siyempre, sasabihin na ngayon ni Major kung ano ang history nitong sasakyan doon sa bibili or gagamitin na lamang niya ito. Kaya yung mga buy and seller na mga loko-loko dyan, yung mga mandaraya dyan, kapag nakita nyo si Major, nako, umiwas-iwas na kayo. Yung binilan dyan sa Bulacan. Mga kapatid, mag-iingat po tayo sa pagbili ng mga sasakyan. Napakarami po nila. Sa dami ng mga aksidente, saan dinadala ngayon mga sasakyan na yon? Si insurance kasi, hindi naman niya yan sinisira, hindi naman niya yan winawasak para hindi na mabili. Kasi ibinibenta pa rin nila yan. Kasi may mga bumibili din talaga mga buy and sell para pagkakitaan po yung mga bangga na yan, yung mga total loss na yan na kinuha ng insurance. Kaya mag-iingat po kayo sa pagbili niyan. Magsama talaga kayo ng trusted nyong mekaniko na may dalang scanner para malaman nyo talaga yung issue ng sasakyan. Kung wala man kayong mabasang mga trouble codes, pero may naglabasan naman na ito pala ay galing sa baga, nag-deploy na yung mga airbags niyan, back out na. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo naka-likes at naka-subscribe, paki-subscribe naman po at pakipindot na rin po ang notification bell. Salamat po, magandang hapon sa inyong lahat.